Hi guys, this is a Legend and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano ko nga ba hinahandle yung sarili ko kapag may sakit ako? So, ayan yung isa sa mga struggle ng mga domestic helper kahit saan mang panig ng mundo. Kasi kapag may sakit ka, hindi pwedeng hindi ka magtrabaho. So, paano ko hinahandle? Katulad kagabi o kahapon, binigyan ako ng amo ko ng gatas. Hindi ko lang alam kung yun yung dahilan kung bakit ako nagkasakit. So, binigyan niya ako ng gatas na 2 peraso and then ininom ko kahapon ng breakfast yung isa. Tapos, okay pa naman ako hanggang sa dumating ng mga 7 doon na nagsimula na parang hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Yung tiyan ko hindi matino. Tapos, umiinom ng tubig, baka kako ano lang. Tapos, kinakainan ko rin. Ayan. Kasi nga, hindi ko maintindihan yung sarili ko. So, kinakainan ko ng biscuit. Kinainan ko ng dried na jackfruit. Tapos, hindi ko maintindihan. Tapos, nung nilagyan ko na ng kasi wala pa sila nun. Tapos, nung dumating sila, tapos pinakain ko yung bata. Nilagyan ko na ng efficacent yung tiyan ko kasi hindi ko maintindihan. Tapos, kumain na ako ng hapunan. Tapos, hindi ko talaga makain-kain yung pagkain. Tinry kong ubusin, pero hindi ko naubos. Tapos, doon na parang iba na, nanlalamig na ako. Tapos, iba yung pakiramdam ko. Tapos, para akong nilalagnat na hindi ko maintindihan. Tapos, umupo ako ngayon kasi nga maglilinis ako ng bag nila. So, naipit yung tiyan ko. Doon na nagsimula na, nung una, yung laway ko sobrang dulas. So, nagdudura ako ng na laway. Tapos nung umupo na ako, doon na parang bubulwak na talaga siya sa bunganga ko. Tapos naglakad ako papunta, nandyan yung amo ko, nandyan sila sa living room. Tapos hindi ko na talaga mapigilan. Sa harap ng amo kong lalaki, nasuka ako, pero tinigilan kong ganun. Pero yung suka ko nasa bunganga ko na. Tapos pagpunta ko talaga agad ng CR, ay talagang buhos lahat. Tapos sinarado ko yung pinto. Nagtaka yung amo ko kasi nga, wala naman tapos biglang nandun ako sa CR, hindi naman ako ganun eh. Tapos sumuka ako doon, grabe, ang dami talaga malala. Yung pagkain ko nung umaga, tanghali, at saka nung gabi, lahat yun na wash out. Tapos ang tiyan ko sobrang sama talaga, as in. Tapos hindi ko maintindihan, tapos nagdadayariya na ako. Nararamdaman ko na nabasa yung ko. Tapos hindi ko lang siya pinupoop kasi nga hindi ko maintindihan. Pinipigilan ko kasi nagtatrabaho ako eh. Baka mamaya bigla nilang gamitin yung CR, tapos amoy na amoy. Tapos ayun, sumuka ako doon, tapos nirefresh ko yung sarili ko. Kunwari lang, kumuha ako ng tissue, tapos pinlash ko yung CR, tapos niligpit ko yung mga doon sa CR, kunwari. Tapos bumalik ako sa kusina. Ayun, medyo na okay yung pakiramdam ko. Pero nandun talaga, sumakit yung ulo ko, na yung parang katawan ko, hindi ko maintindihan. Tapos yung tiyan ko, hindi talaga yung para siyang sikmura, yung sinisikmura ako, ganun siya. So, hindi ko ma-explain. Tapos sabi ko, 1 oras na lang, kaya pa to 1 oras. Alam mo yung parang naghihingalo na ako, para na akong mamamatay. Tapos hindi alam ng amo ko, kailangan mong itago yung nararamdaman mo dito. Kasi wala eh, ikaw yung aasahan, kahit naman sabihin mo yan sa kanila, ikaw pa din naman magtatrabaho, kaya hindi ko sinasabi. And especially kapag may ubo ako, may sipon, tinatago ko yan. Marunong na nga ako mag-ubo ng alam mo yung magpigil ng ubo kahit sobrang kati ng lalamunan ko na gusto ko nang iubo, hindi ko inuubo hanggang sa mawawala lang yung kati. Ko na yan, na training ko na yung sarili ko na kahit lalo pag sa harap nila or sa harap ng mga matatanda, kahit gusto mong mag-ubo, hindi mo magawa kasi nga nandyan sila. Maarte sila guys. Kapag nagkasakit sila, ikaw yung sisisihin kasi ikaw yung inubo, sa'yo nang galing yung ubo, parang ganun. Pero pag sila, okay lang. Tapos, ayun, natapos din ako, naligo, nag-CR ako. Tapos, nandun ako sa grabe, pinipigilan ko yung poop ko kasi nga, siya, maingay kasi nga, puro tubig. And then, may hangin na dala. Pinipigilan ko siya na wag ng ingay ba. Tapos, nung finlash ko, ay Diyos ko, mamatay ako sa amoy. And hindi ako makalabas kasi nga maliligo ako. So, kahit malamig yung panahon na dapat pag nag-shower ako, binubuksan, sinasarado ko yung bintana. Hindi ko sinarado guys kasi sobrang mamatay ako sa amoy, Diyos ko. So, tapos pagkatapos kong magtrabaho, 11 ako natapos.
nagpunta agad ako dito sa kwarto, tapos naghaplas lang ako ng tiyan, and then ayan, humiga agad ako sa kama, natulog agad ako. So paggising ko ngayong umaga, ganun pa rin yung pakiramdam ko. Tapos nag-CR agad ako pagkagising, tapos sumuka ako ng sobrang pait na na alam mo yung lamig tawag nun eh. Pero green. Sa Pinas, pag sumuka ako, dilaw naman yon kapag nagaano ako ng luya, umiinom ako ng luya para sa sikmura, tapos sinusuka ko yung sa sikmura ko na hindi mo maintindihan na kapag tinusok mo yung sikmura mo, masusuka, maduduwal-duwal ka. So, yun yung iniinom ko. Tapos nung dito, kaganina, sinuka ko yung sobrang pait na kulay green na laway. Ayan. So, grabe yung mga trabaho natin dito. And, ngayon okay na, pero wala akong kain na pagkain. Alam mo yung masakit yung mga buto ko. Uminom na din ako ng loperamide, kaya medyo okay yung pakiramdam ko. Buti na lang may mga gamot ako nadala. So ito, isa na lang natira. Ayan, so malaking tulong din yung mga gamot, kaya kailangan may mga dala kayo para sa sakit ng puson, sakit ng tiyan, ubo, lagnat, bioflu, Newsep. Yun talaga yung panlaban ko dyan. Bioflu pag sobrang lala, Newsep pag sipon-sipon, tapos parang nagbablank. Ayan. So, ayun, medyo okay na ako ngayon. Tapos, ay masakit lang yung mga buto-buto ko, yung parang nilalagnat nga ako, pero wala tayong magagawa, kailangan natin magtrabaho. So, yung una lang na talagang hindi ko kaya, yung puson ko talaga, sinabihan ko yung amo ko na magpahinga ako. Pero buti na lang kamo ngayong araw, wala yung amo ko buong araw. Simula umalis sila kaninang alas 7 ng umaga, hindi pa siya nauwi. Kaya kahit anong nararamdaman ko, yung pag naglalaba ako kanina, tapos biglang titigil muna ako magpapahinga. Hindi katulad na nandyan siya na kailangan ko magmadali sa trabaho, baka magpaluto. So thankful ako kasi kahit papano makakapagpahinga ako kahit 1 hour. Tapos mamaya makapagpahinga uli ako kasi yung bata pupunta sa piano class, and ako yung nandoon. So nakaupo lang ako doon ng 1 hour, antayin ko siyang matapos. So okay na din yun. Hindi pwedeng malaman nila na ganyan kasi wala din naman silang magagawa eh. Hassle lang. At least kung wala silang alam, walang problema. Kapag nilalagnat ako, tinatago ko na lang. Ako lang yung nakakaalam na nilalagnat ako. Pero minsan yung mata hindi nakakapagsinungaling. Buti nga ngayong araw, wala yung amo ko, kaya hindi niya nakita yung mata ko kanina na sobrang lamya. And then, yun lang. Kaya kailangan malusog kayo bago kayo pumunta dito. Kumain kayo ng madaming prutas. Hindi ko rin alam kung saan ako nagkaroon ng stomach ache, kung sa gatas ba. Pero parati naman akong umiinom ng gatas. Ayun, hindi ko lang maintindihan. Kaya may isa pa doon na natira, ayoko na, bahala ka dyan. Kahit hindi ikaw yung dahilan, baka mamaya ikaw yung dahilan, magsisimula na naman uli. Orange. Mahilig naman ako kumain ng orange. Tapos kahapon, baka gutom ako, tas orange agad yung kinain ko. Kaya yun yung nangyari. Pero hindi ko alam kung ano yung dahilan kung bakit. O kaya yung alam mo yung bagoong ng Negros, bagoong ng Ilonggo, yung hipon, yung ano ba yun? Yung uyap tawag namin dyan. Yung kaibigan ko nung umuwi nung December, pagbalik dito nung January, nagdala niyan. Niluto ko siya, tas nilagay ko sa ref, nilagay ko sa garapon, tas nilagay ko sa ref. Yun yung kinain ko kahapon, tas itlog. Hindi ko alam kung saan doon sa kanila yung nagpasama ng tiyan ko. Pero lahat talaga ng kinakain ko, nilalabas ko. Buti na lang nung uminom ako ng loperamide, kumalma siya. Tsaka kahapon, uminom ako ng tubig, hindi ko iniihi. Talagang sinisiR ko siya. So, basa talaga yung ko. Pero ngayon, thankful, kasi umiihi na ako. Pero masakit lang yung katawan ko. Kaya, guys, mahalin nyo yung sarili nyo kasi yan lang yung meron tayo dito. Yun yung kapital natin. Sanay naman ako sa sakit. Sanay ako na masakit yung katawan ko dito. Parati yan. Yung yung likod ko, yung tuhod ko, yung mga alam niyo yung muscle dito sa likod, yung bagtak, ayan. Lahat na yung kamay ko namamanhid na nga yan eh, kasi sa kakaluto tas hugas. Okay lang, pero yung gantong may iba kang nararamdaman, hindi mo talaga ma-explain. So, ayun lang. Sana kayo maging healthy. Kain kayo always ng prutas, especially saging. So, ang tagal ko nang hindi bumibili ng saging, kaya bibili na naman ako. Baka dahil dyan, hindi na naman yung matino yung katawan ko. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.